Ito ang Angkan Lin, 5 taon na ang nakalipas. Nag-time travel ako. Bumalik ako sa araw na yon. Noong pinagdanuhan ako ng kapatid ko sama. Lin Yu. Isa ka lang anak sa labas ng isang babaeng promdi. Anong kapatan mong pantayan ako at maging anak ng Angkan Lin? Maniwala ka, magkukunwari lang akong nahulog sa hagdan. At palalayasin ka kaagad sa pinto ng Angkan Lin. Huwag ka nang magkunwari. Tutulungan na kita. Lin Yu, ang kapal ng mukha mo. Dad. Mom. Huwag ninyong sisihin si kuya. Ilang taon din siyang nagdusa sa labas. Kaya naiintindihan ko kung may gali siya sa puso. Ayo, simula nang pumanaw ang nanay mo. Naawa ako sa'yo kasi nag-isa ka at walang kasama sa buhay. Kaya mabay kitang pinatira dito sa Angkan Lin. Paano mo nagawa to? Lumapit ka rito ngayon din at humingi ng tawad sa kapatid mo. Iisa lang ang anak ng nanay ko. Saan siya naging kapatid ko? Kabastusan, ganyan ka ba magsalita sa tatay mo? Karapat-dapat ka ba maging ako? Noon, ibigay ng nanay ko ang lahat. Para mapaaral ka, pero nang umasenso ka. Kaya ganun ba? Inisip ko siyang, bigyan ng sakit ang nanay ko hanggang sa mamatay siya. Pagkamatay niya, nagpakipupito ka at pinagamo ako sa Angkan Lin. Iniuto mo akong magpapapagod para sa'yo. Lin Zenshan, hindi mo iniisip na. Ang galing mo, no? Ikaw. Lin Zenshan, sasabihin ko sa'yo ng diretsyo. Ikaw at ang buong Angkan Lin ay walang kwenta sa akin. Kahit bumalik ako sa probinsya para mabukan ng lupa, hindi ako magmamaawang manatili sa Angkan Lin. Lin Zenshan, Chen Xiangxiang at Lin Chong. Lahat kayo may kinalaman sa pagkamatay ng nanay ko. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng doble. Ang lapastangan na to, nagbabanta pa sa akin. Yutos to agad sa lahat. Iban siya sa buong Jiangxing City. Walang sinumang pwedeng magbigay sa kanya ng trabaho. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Makakatagal na wala ang proteksyon ng Angkan Lin. Sa dati kong buhay, nabulag ako sa pagpapanggap ng mga Lin. At nagpasakop akong naging alipin nila. Ngayon ko lang naunawaan, na isa lang pala akong piyesa sa kanilang laro. Sa buhay na to, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling yon. Lin Zenshan, Chen Xiangxiang. Ang paghihiganti sa pagkamatay ni inay, ako mismo ang gagawa nito. Natuklasan namin naman mula sa iyo magulang ang host. Paghihiganti puspusan na. Na-activate ang sistema. Babala, may utos laban sa host. Sinimulan na ng sistemang ito ang proteksyon sa pagkakakilanlan. Host sa Jiangcheng, legal ang transaksyon. Bangko at merkado, mga record. Protektado laban sa Angkan Lin. Ay walang bisa sa aktual na aksyon. Lahat ay nalutas mo na. May nakitang sobrang iniwan ng ina sa dibdib ng host. Sinusuri. Kumpleto na ang pagsusuri. Sa loob ng sobra. Titulo ng lupa sa Tsingheng. Singhing Avenue. Nakapag-iwan pala si inay ng ganitong lupa para sa akin sa gitna ng syudad. Napakamahal ng lokasyon yan. Tsingheng, 2 ektarya. Bukas. Espesyal na gamit ng lupa ngayon. Anumang itinanim na pananim ay mahihinog sa loob ng napakaikling panahon at magbubunga ito ng mga espesyal na prutas. Inay, nag-iwan ka ng paraan para makabangon ako. Ang lupang iniwan sa akin, inay, nasa lugar na ito. Kahit anong maliit na lupa dito, kayang umabot ng hanggang bilyon-bilyon ang halaga. At sa ganitong klaseng lugar magsasaka. Lahat ng espesyal na bagay na nalilikha ng sistemang ito, automatikong legal na dokumento. Malinaw ang pagkakakilanlan na pinatunayan. Hindi mag-aalala sa pinagmulan. Prutas dito'y may misteryo. Tingnan natin kung anong klaseng sorpresa ang maaaring sumulpot. Tapos na ang pagtatanim ng kalabasa. 36 ang naitanim. Ang cycle ng paglaki ay 13 oras. Mahihinog ang mga bunga sa loob ng 15 oras. 15 oras lang at hinog na. Ang bilis naman. Kahit sa pilitang pagpapatubo, hindi ganito kabilis. Paalala, kung magbubungkal, magdidilig, at mag-aalis ng peste habang naghihintay sa paglaki. Mas tataas ang ani at bibilis ang paghinog. Nadiligan na ang pananim. Bumilis ang paglaki ng 1 oras. Tapos na ang pag-aalis ng damo. Tumaas ang ani ng 1%. Isang gabi lang pala. Sa bilis na to, kahit nakaraniwan lang ang bunga nito. Kayang mag-ani araw-araw. Ang laki ng produksyon. Paano pa kaya kung palay, trigo, o ginseng ang itanim ko? Siksik pala ang laman nito. Ang laman. Puro ginto. Hinog na ang kalabasa. Ang ani ay purong gintong pakwan. Kadalisayan, 900 at 900. Bawat isa ay 3,500 gramo. 36 na piraso lahat. Sa bigat na 3,500 gramo kada isa sa presyo ngayon dito. 1,300 bawat gramo. Ang isa ay nagkakahalaga ng 4.6 milyon. At may 36 akong ganyan sa mga kamay ko. Napakalupit ng sistemang to. Nagtanim ako ng kalabasa pero ginto ang lumabas.
Ano na naman kaya? Ang kakaibang sisibol sa susunod. Binabati kita, host, sa unang matagumpay na ani, pumunta sa merkado para ibenta ang produkto at makuha ang gantimpala. May 3 araw ka para tapusin ang misyong ito. Produktong agricultural. Aling palengke naman. Ang may lakas ng loob na tumanggap nito. Teka, ang sabi lang sa misyon na ibenta. Hindi naman sinabing sa palengke lang. Purong ginto to. Siyang ang kasaysayan. Sigurado susunod lang ako. Basta pumasa sa pagsusuri, wala na silang pakialam. Kung saan ko nakuha ang ginto. Jenchan, hindi ako mapalagay. Yung bata, umalis na. Walang dalang pera. Baka kagabi sa kalsada lang natulog. Ano? Baka dapat sunduin na natin siya apawin? Ma, napakalambot ng puso ninyo. Mas maganda ngang mamatay. Salamig yun sa ilalim ng tulay para makaganti ako. Huwag kang magsasabi ng ganyan. Dapat niyang maramdaman na kapag nawala sa kanya ang pangalang Angkanlin, wala siyang kwenta. Boss, may malaking problema. Ang panganay na tagapagmana. Ang panganay. Ginoo, ito po ba ang inyong personal na gamit? Mana pa sa mga ninuno. I-check nyo na lang ang kalidad para maliwanagan kayo. Ginoo, sandali lang po. Ipapaalam ko lang po sa nakatataas. 36, tig-4 na milyon. Mahigit 100 milyon. Sapat na ito. Pwede nang pagkasyahin pansamantala. Ginoong Lin, pasado talaga ang kalidad. Kaya naming bilhin lahat ito ng bangko. Ilan pa po ba ang hawak ninyo? Kung maaari, dalhin ninyo lahat dito. Isa-isahang bayaran namin lahat. Sige, babalik ako para kunin ang natitira at dalhin dito. 35 gintong pakwan kailangang maitago ng mabuti. Baka may mangharang sa daan. Unang misyon sa pagbebenta, simulan na. Ibenta lahat ng gintong pakwan. Pag naabot ang target, maagang ibibigay ang gantimpala. Isang pakete ng pambihirang binhi. May lamang isang pakete ng buto ng bawang. Bawang. Ano kayang kayamanan ang pwedeng tumubo dito? Sige, subukan nating itanim. Senyorito, kanina, bigla na lang nasilayan ng tauhan natin. Pumunta si Linyu sa tindahan ng gamit pambukid. Bumili ng maraming binhi. Pati abono, pestisidyo, gamit. Nga pala, pati traktora, bumili rin. Traktora. Dad. Kuya, ayaw mo bang sumuko at magsaka na lang? Ano bang pinakaiba ng pagsasaka sa pamumulot ng basura? Hinahamak mo ang sarili mo ng ganito. Isang kahihiyan. Suwail na anak. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Jenchan, huwag ka nang magalit. Magtanim man siya, iyano naman. Wala namang masama doon. Ano bang alam mo? Gawain yan ng mga magsasaka. Anak siya ng angkanlin, tapos magsasaka siya? Kapag kumalat ito, buong angkanlin, mapapahiya ng todo dahil sa kanya. Ang tawa-tawa naman ng lalaking yun. Mukhang ang kayamanan ng angkanlin. Akin na ito. Tingnan mo ang binabalak niya. Dad, gusto ko rin pumunta. Huwag kang mag-alala, kahit ayaw niyang bumalik. O kumbinsihin ko siyang huwag magpabaya, para hindi masira ang pangalan mo. Dad, si Achong talaga, napakabait na bata. Kung ang suwail na yun, ay magkaroon lang ng katiting na kasing isip ni Achong. Sobrang kontento na ako. Kasi simula pa lang ni Achong sa kumpanya noong 1 taon. Agad kumita ng 1.3 milyon. Pero si Linyu, kahit kailan, hinding-hindi niya kikitain ang barya-baryang yun. Unang gantimpala ng sistema ay buto ng bawang. Ano kayang magandang klase ang tutubo rito? Natukoy na ang host. Ang paggamit ng makinang pang-agrikultura ay makakatulong sa pagtatanim. Maaring mabawasan ng karagdagang 2 oras. Kuya, nagtatanim ka talaga dyan? Hindi ka ba nahihiya? Daan ka sa malapad mong kalsada, ako rito sa lupang sinasaka ko. May naabala ba ako sa'yo? Kuya, mabuti ang pakay ko sa pagpunta rito. Ba't ganyan ka makipag-usap? Pinapasundo ka ni Dad. Kunting lambing lang, tapos na ang lahat. Kalimutan na natin to. Lin Chong, ikaw mismo ang nag-abalang pumunta rito. Totoo bang para kumbinsihin ako? Kuya, matalino ka. Diretsahin ko na. Wala ka ng kahit ano ngayon. Kahit bumalik ka, hindi ibibigay sa'yo ni Dad kahit piso sa mana. Mas mabuting tanggapin mo na yan ngayon pa lang. Na maglahon na lang ako, ganun? Itong isang pakwan, mahigit 4 na milyon. Hindi niya dapat malaman to. Alisin mo yan. Pagkain ng mga taga-bukid. Kung bagay ba sa panlasa ng Batang Lin, ewan ko. Sino may gusto ng pangit mong pakwan? Huwag ka nang magpakita sa angkalin. Kundi, dudurugin kita. Huwag kang mag-alala. Kahit magmakaawa ang angkanlin, hinding-hindi ako babalik. Tignan nyo to. Anong panahon na ba? May nagmamaniho pa rin ng traktora sa kalsada? Nasa unahan na ang bangko. Dati, nagdala ko ng isa para i-test. Sabi ng manager, pasado sa kulay. Ngayon, dadalhin ko na lahat ng natisirang 35. Isang bagsakan na. Aba, kapatid kong mahal. Ano yang karga mo diyan?
Ang kulit mo talaga, parang bangungot. Kargang kalabasa, bakit? Narinig nyo yun, mga tol? Nagbibenta na ng kalabasa to. Aba, Linyu naman eh. Dati kang tagapagmana ng angkanlin, hindi ka ba nahihiya? Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Ang tagapagmana, nagtitinda ng kalabasa. Huwag kayong tumawa. Hindi nyo afford ang kalabasa ko. Ha? Hindi namin afford? Anong kalabasa yan? Gawa ba sa ginto o pila? Kung wala kayong kailangan, lumayas na kayo. Sinong may sabing wala? Magkano ba yung kalabasa mo? Sabi ko na nga ba, hindi nyo afford. Tama na yan, Linyu. Igilan mo yung pagmamalinis mo. Hiwain mo ko ng ilang piraso. Tikman ko kung matamis. Sa ganitong asta nyo ngayon, ang ibig sabihin ba nito? Pilit nyong kukunin ang mga kalabasa ko. Aba, lumalakas ang loob mo ay. At kung kukunin ko nga, anong gagawin mo? Yan ang sabi mo. Sana, wag mong pagsisihan. May natanggap kaming report, may nagnanakaw ng ginto. Kailangan naming puntahan agad ang pinangyarihan para hulihin ang sospek. Ano tong kalokohan to? Yan ay tunay na ginto. Humingi ako ng backup, ako si Chenran. May nagnanakaw ng ginto sa kanto ng Jinmei at Nanmin. Malaki ang halagang sangkot, humihingi ng reinforcement. Chief Chen, magkapatid kami. Nagbibiro lang kami. Di ba? Nagkakamali lang. Magkapatid sila sa ama. Lin. Sabihin mo naman na magkakampi tayo. Kuya. Sabihin mo na mga magkakampi tayo. Ginoong Lin, totoo ba ang sinasabi niya? Magkapatid nga kami sama. Pero, pinalayas nila ako. Ngayon, dukha na ako. Ito na lang kasing mga kalabasa ang natitira sa akin. Kailangan kong ibenta para may magastos. Isang truck ng ginto ang karga, tapos sinasabi mong mahirap ka. Bakit? Yumaman ka na lang bigla sa ginto, bawal ba? Pek siguro ang gintong tu. Peke yan. Kundi, saan siya kukuha ng ganyang karaming gintong kalabasa? Peke o totoo, malalaman natin pag chinek natin. Nakikiusap ako. Hulihin niyo siya. Huwag kang papalag. Ikaw ay suspect sa malaking pagnanakaw, ikaw ang hulihin. Naglakas loob ka talaga akong ipakulong? Di ano pa? Linyu, huwag kang magsayad yan. Ililigtas ako ni Daddy, pagkalabas ko, ibabalik ko sa iyo to ng double. 10 ulit ang balik. Narinig mo? Huwag kang umalis. Sumama ka na sa amin. Linyu, hayop ka. Kapag bayaan mo to, promise. Diyos ko, anong nakita ko? May escort na pulis? Pa sa isang traktora? Ano ba yung karga niyan? May magro-rob ba sa bangko? Magwi-withdraw lang naman ako. Bakit parang may jera? Chief Chen, anong nangyayari? In-escort lang namin si Ginoong Lin para magtransaksyon sa bangko ninyo. Ano pong sinabi mo? Ini-escort ang isang traktora? Ito ay isang truck na puno ng gintong pakwan. Ano kasi, may mga kalabasa kami sa bahay. Sayang lang kung hindi magamit. Mahirap i-store, sayang lang sa space. Wala kaming choice. Kaya dinala namin sa opisina ninyo para ibenta. Tumatanggap ba kayo? Naman, tangga. Pasok po kayo, pasok. Isang buong truck ng ginto, basta na lang dinala? Sino ba talaga itong si Ginoong Lin? Kailangan natin siyang imbestigahan. Bakit hindi pa bumabalik si Achong? Wala kayang ginawang masama sa kanya si Linyu? Sino ba yung Jigo na yan? Kahit bigyan mo pa ng 10 lakas ng loob yan, hindi niya sasaktan si Achong. At isa pa, wala naman siyang kakayahan. Tama, sa huli, isa lang siyang ngalang kwenta. Dahil wala na siya sa angkanlin. Wala na siyang silbi. Dad, nahuli ako. Anong nangyari? Si Achong, sa harap mismo ng bangko, inagawan ang ginto na hinatak ni Linyu para ibenta. At nahuli siya ng mga otoridad sa akto. Mayordoma, magpadala ng investigador. Suriin ang account niya. Tingnan kung saan galing ang pera niya. Kung gaano kadetalye, mas mabuti. Nakipag-ugnayan na ako sa bangko. Sabi ng Z National Bank, si Linyu ay isang Supreme EI client. Alinsunod sa EI Privacy Protection Act, tumanggi silang magbigay ng anumang impormasyon ng account. Supreme EIE. Anong karapatan niya? Ma, anong nangyayari? Bakit biglang nahuli si Achong? Nang walang dahilan. Si Achong daw, ang nang-agaw ng ginto na ibinebenta ng alanghiyang yon. At nahuli siya sa akto. Nagbebenta siya ng ginto. Yan ang iniwan ni Dad sa kanya. Sinabi ko na sa inyo. Nya matitiis yung walang hiyang yon ng lubusan. Ma, hindi ito ang oras para diyan. Pumunta ka agad kay Dad at kausapin mo. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng makulong si Achong. Ma, ano pang inaantay mo? Kung talagang makukulong si Achong, makikipagatayan ako sa walang hiyang yon. Kumalma ka. Ang itim na ng mukha ng dad mo ngayon. Paano kung sobrang niya? Bago ang isinagawin. Ang kumpanyang ipapamana sa kapatid mo. Eddie. Anong gagawin natin?
Puntahan natin siya at pilitin pumirma ng letter. Sobra ang galit niya sa atin. Papayag kaya siya? Wala siyang magagawa. Si Director Wang ng Z National Bank. Dekada ko ng matalik na kaibigan. Isang tawag ko lang, kaya niyang i-freeze ang pundo ng walang hiyang yun. Kung hindi siya marunong makisama, siguraduhin kong wala siyang mapapala. Ma, may ganyan ka palang koneksyon? Eh di ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin si Director Wang. Tatawagan ko muna si Director Wang. Ginoong Lin, sandali lang po. Matatapos na po namin ang kalkulasyon. Tubig muna kayo. 36 na piraso, sapat na yan para mapabod sila ng husto. Hello, Chiang, anong kailangan? Hindi maganda ang kita ng Angkanlin. Si Linyu, truck ng gintong pakwan, nagkakahalaga ng 100 metro. Ang dapat nating gawin ay kumapit ng mahigpit kay Linyu. Ang mga gintong pakwan na ito, ang kabuwang halaga, ay 147,200,204,000 yuan. Magkano? Mahigit 100 milyon? Yumaman na ako. Yumaman na talaga ako. Ang astig, ang tagal ko nang nagtatrabaho sa bangko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kayabang. Ito ang tunay na kayamanan. Nagdadala ng truck ng gintong pakwan para ibenta. Lahat ng ito ay standard na gintong pakwan, tig-7 takal ang bawat isa. Isang truck 2, kumpleto lahat ng papeles at tugma ang mga serial number. Walang kahit anong problema. Ginoong Lin, pasensya na sa paghihintay. Tapos na ang verifikasyon na mahigit 30 gintong pakwan. Ang kabuuan ay 147,200,000 yuan. Ibinigay ko na ang EIE card. Pera ay nailagay. Diyos ko, halos 200 milyong pisong cash yan. Ang bata-bata pa ni Ginong Lin. May kasintahan na kaya yan? Ginoong Lin, masasabi ko lang, napakahusay ninyo at napakabata pa. Mag-isa ninyo naabot ang monthly deposit target ng buong sangay. Lahat po, tapos na. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay namin sa inyo ang premium EIE service at ang buong bangko ay puspusang maglilingkod para sa inyo. Tama na yan. Bakit ang dami ninyong sinasabi? Masyado po kayong makakumbaba. Ito po ang antas ng respeto. Na nararapat para sa isang kagalang-galang na kliyenteng tulad ninyo. Binabati kita, host. Nakuha mo na ang unang misyon. Dobleng ani kada ektarya. Limitado sa loob ng 24 oras. Aba, dobleng ani. Kailangan ko nang magmadaling bumalik sa bukid. Ginoong Lin? May importante po ba kayong lakad? Sabihin nyo lang sa akin. Wala, nagmamadali lang akong bumalik para magtanim. Kasing yaman mo na pero nagtatanim ka pa? Ito ang tunay na mayaman. Ginoong Lin, gusto ko rin pong magtanim. Pwede nyo ba akong isama? Sa pagbubungkal lang ng lupa. Ako rin, gusto ko rin sumama. Ginong Lin, isama niyo na rin po ako. Gusto ko ring magtanim. Ha? Sige, sumakay na kayo sa traktor ako. Dobleng ani kada ektarya. Aktibo na. Natitirang oras, 23, 50, 47. Ginoong Lin, nagbibiro ba kayo? Nasa gitna tayo ng syudad. May problema ba? Diyos ko, may 2 ektaryang lupa sa gitna ng syudad para taniman. Magkano kaya ang yaman nito? Ayos lang yan, walang problema, Ginoong Lin. Kung anong sabihin nyo, yun ang gagawin namin. Magsimula muna tayo sa paglilinis ng mga damo. Sek, Dol, Bilis. Sigurado ba tayong yayaman tayo sa pagtatanim dito? Naimbestigahan ko na, yumaman si Ginong Lin dahil sa pagtatanim. Malay mo, yung gintong pakwan, galing mismo sa lupang to. Basta sumunod lang tayo sa kanya, alang lugi rito. Sa maliit na lupa, hukay dito, hukay doon, makakakuha tayo ng malaking. Pakwan, pakwan, pakwan. Paglilinis ng damo, tapos na. Bilis, tumaas na 1%. Libreng lakas paggawa. Sayang naman kung hindi gamitin. Sistema, na-trigger ang gantimpala. Pagunlad ng paghihiganti. Naabot ang bagong antas. Nagbubukas ng isang bakas ng impormasyon. Kailan ng alalisyan? May isang shell company na nakarehistro sa industrial zone ng Jiangcheng City. Pinaghihinala ang itago ang tala ng iligal na lipat. Mungkahi sa host na bantayan ang kaugnay na bakas. Shell Company. Tandaan ko yan. Anong hangin ang nagdala sa basurang to? Anong ginagawa mo dito? Linyu, wag na tayong maglokohan. Alam na alam mo kung bakit kami nandito ngayon. Yan ang medyo may itsura. Yung pagpapanggap mo sa bahay. Na isang mabuting may bahay, nasusuka ako tuwing naiisip. Linyu, mukhang malalim. Ang maling akala mo sa sitwasyon mo. Akala mo ba yung iniwan sa'yo? Ang tatay mong kayamanan. Sapat na para magmayabang ka sa harap ko. Akala mo ba mahal ka talaga niya? Konting konsesya lang yun. Huwag mong isiping kaya mong bumaliktad. Bakit ka nakangisi?
Nakangisi ako kasi isa kayong mga tanga ng nanay mo. Akala niyo ba? Ang lakas ng loob ko ay galing kay Lin Zhenqian. Saan pa? Sa sarili mo bang kakayahan para ipahamak si Achong? Pinapayuhan kitang huwag maging walang utang na loob. Kung hindi, tatawag ang nanay ko kay Director Wang anumang oras para i-freeze ang pondo mo. Saka ka na umiyak, huli na. Takot ka na, no, Linyu? Halatang halata na wala kang alam. Aklas ko si Director Wang at may malalim kaming pakikipagtulungan na Uncle Lin sa sobrang limitado ng alam mo. Paano mo ako kayang labanan? Parang may punto kayo. Sige, gawin nyo na. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo. Linyu, bagsak ka na ngayon. Lumaban ka sa akin. Karapat dapat ka ba? Saglit. Ano, makikiusap ka. Huli na. Ibig kong sabihin, hindi na kailangan tumawag. Manager Wang, halika rito. Ginoong Lin, may kailangan po ba kayo? Kuya Wang, anong ginagawa mo rito? Diyos ko. Mayroon po ba kayong kailangan? Sa pagkakataong ito, bawat isa sa inyo ay magbabayad. Tito Wang, aano pong tawag niyo sa kanya? Ginoong Lin, bakit? Naglilinis po ako ng damo para kay Ginoong Lin. Ano? Kuya Wang, ikaw ang manager Wang ng Z Country Bank. Sinasabi mong naglilinis ka ng damo. Anong manager? Wala, yan kay Ginoong Lin. Ginoong Lin, may kailangan po ba kayo? Diligan mo ang bawang. Saich po. Ngayon, may masasabi pa ba kayo? Impossible. Ang manager ng Z Country Bank. Nagkatanim para sa'yo. Paano mo ito nagawa? Linyu, minamaliit pala kita. Sinong mag-akalang si Lin Zhenqian? May naiwan pa palang ganitong klaseng koneksyon para sa'yo. Imbes na magpraning kayo dito, bakit hindi nyo puntahan ang inyong anak? Kapag nahatulan na yan at nakulong, hindi nyo na yan makikita. Pipirma ka ba ng affidavit of desistance o hindi? Hindi. Sige. Linyu, ang lakas ng loob mo. Abangan mo ko. Chen Xiangxiang, Lin Shai. Huwag kayong magmadali. Isa-isa, ipapasok ko kayong lahat. Pamilya dapat kumpleto at sabay-sabay. Ma, masyado namang may kinikilingan si Itay. Si Wang, ang presidente ng ako, nagtrabaho para sa patalon. Tiyak na si Itay ang kumausap sa kanya ng lihim. Sa totoo lang, yun naman ang una niyang anak. Kung di tayo nag-ingay sa tingnan ni Itay, di niya mapapaalis ang walang hiyang yan. Ano nang gagawin natin? Dito sa lugar mo, pagdidilig at pagbubunot ng damo. Naalala ko ang kabataan ko. Hahayaan na lang ba nating maging ganyan kaya bang ang linta na yon? At panoorin si Achong na mabulok sa kulungan? Siyempre hindi. Ma, may plano ka. Maglalagay tayo ng bitag. Presidente Wang at sa inyong lahat, maraming salamat sa oras ninyo ngayon. Ginoong Lin, huwag na kayong mapakumbaba. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyo. Hinog na ang bawang. Sa batch na ito, may pinakamataas na kalidad na jadente. Napakahusay mong magsalita, Presidente Wang. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na mag-ipon ako, sa bangko mo talaga ako pipila. Saich! Sa mga katagang yan, panatag na ang loob ko. Kung ganoon, mauna na po kaming umuwi. Ingat kayo sa pag-uwi. Binabati kita, host. Ang ikalawang batch ng mga pananim ay hinog na. Ganoon kabilis? Tunay ng maraming kamay, magaan ang trabaho. Ano kayang makukuha ko sa batch na ito? Sandali lang. Hindi ba't sabi mo'y hinog na ang lahat? Bakit parang walang laman? Nalilito ako. Ang bunga ng bawang ay nasa ilalim ng lupa, hindi nakalabas sa ibabaw. Ano ito? Hinog na ang bawang. Sa batch na ito, may pinakamataas na kalidad na jade. Antas, Imperial Green, kabuwang bilang, 36 na piraso. Nakabibighani ang pagkaberde. Ito na nga ang pinakamataas na uri ng jadete. Ang kaibahan, ang sa iba, ito ay nakukuha sa sugal ng pagtaya sa bato. Pero sa akin, ito ay direktang tumubo mula sa lupa.
Amber 2. Perlas na nagniningning sa gabi. Makukulay na bato, agata, jade, diamante. Puro pinakamataas na kalidad. Nagtatanim ng mga melons upang makakuha ng mga ginintuang melon. Nagtatanim ng bawang upang makakuha ng jagate. Kung ano ang ibinibigay ng sistemang ito. Palala ng palala. Sobrang bagal kapag mano-mano. Kailangan ko ng gamit. Gumamit ng excavator para maghukay ng jade. Malamang ako ang unang gumawa nito. Hoy, tapos na. Uy, Director Wang, gusto ko lang itanong. May alam ka bang paraan para makapagbenta ng jade? Ginoong Lin, napapanahon ang tanong mo. May Jade Convention kamakailan lang. Nandoon lahat ng mga negosyante ng Jade sa bansa, sa City Convention Center. Jade Convention. Ang mga may mataas na spesasyon ay lahat na malaking boss. Kung mayroon kang mga kalakala, pwede kitang tulungang makipag-ugnayan sa kanila. Huwag na. Ako na mismo ang magdadala doon. Ikaw mismo ang magdadala? Bakit hindi mo hilahin ang jade car na ito at tingnan kung gaano ito ibebenta? Sabi ko na nga ba, hindi naman talaga siya pagbibigyan ni Daddy. Mukhang yang sinasabi niyang pondo, hindi niya may labas. Kung hindi, bakit siya magmamaneho ng ganyang bulok na sasakyan? Kuya Feng, siya yung sinasabi kong promdi. Sobrang badui, di ba? Nga. Turuan mo talaga siya ng leksyon, please. Sabi ni Mama, yang maliit na pera sa account niya, sandali lang yun maubos. Tulungan mo ko, ipakita natin sa kanya kung sino tayo. Ano man, ang kanyang quotes ay karaniwang mga kalakal ay hindi maaaring magbayad ng ilang pera. Huwag mag-alala, ang uri ng tractor driver Anong maganda ang pwedeng laman ng bulok niyang sasakyan? Banggain natin minsan. Pagbabayarin ko siya sa siya ng kotse ko, at sabay kitang ipaghihiganti. Bro Feng, huwag mong hayaang makatakas yan. Relax ka lang, hindi makakatakas yan. Bro Feng, ikaw na talaga ang may diskarte. Para lang talaga tayong naglalakad ng aso ah. Sa totoo lang, napakadali lang niyang gawin. Wala lang siyang pakialam. Bakit di na lang tayo banggain? Sa kots kong to, lalakas loob ba siya? Emi, lalakas loob. Hindi kayang gawin, kahit bigyan pa ng tapang. Ito ang tinatawag na batas ng luxury car. Walang mga ngahas na galawin tayo. Tayo ang mga hari ng kalsada. Natural lang. Ikaw may sports car, siya traktora. Ang gagawin lang niya ay lumayo ng lumayo sa atin. Linshi, mukhang hindi ka pa rin natututo ah. Ha, sinadya niya tayong banggain. Nababaliw na ba siya? Paumanhin, hindi ko ito napahinto agad. Alam mo ba kung magkano ang sasakyan ito? 5 milyon ang halaga. Kahit ibenta ka pa, hindi ka makakabili ng isang gulong yan. At naglakas loob ka pang banggain ang sasakyan ko. Bayaran mo to. Wala akong pera. At kahit meron man, ni isang kusing ay wala kang makukuha. Sige lang, maghintay ka lang. Abangan mo ko. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Nangahas kang banggain ang sasakyan ko. Sisiguraduhin kung wala kang matitirhan. Sinadya mo yun. Tama. Kung gayon, hintayin natin ang pagdating ng mga autoridad. At makulong ka. Yun pala ang tunay mong pakay. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong maintindihan. Hindi nyo ba naisip? Paano kung patay na lang kita sa pagkakabangga ko? Ikaw, Swerte mo at hindi ka namatay. hindi impossible. Hindi siya ganito dati.
Paano siya nagbago ng ganito? Huminto ka. Anong nangyayari dito? Sandali. Ikaw na naman. Nagkita na naman tayo. May dala ka na namang gintong pakwan? Relax ka lang, hindi gintong pakwan ito. Ano yan? Jedate. Mga 10 beses na mas mahal kaysa sa gintong pakwan, minimum yan. Ayos yan. So, anong nangyari dito? Anong nangyari? Siya, yung bumangga sa amin. Gusto niya kaming patayin. Opisyal, kailangan naming makakuha ng hastisya sa'yo. Tingnan mo tong sasakyan ko. Wasak na wasak. Limitadong edisyon to. Kahit 5 milyon hindi na mabibili. Hulihin na yung lalaking yan. Dapat talaga siyang arestuhin. Hindi ba't ikaw yung nagplano ng masama laban kay Achong? Ito ang tinatawag nilang mata sa mata. Ganito ba talaga yung sinasabi nila? May dashcam ako sa sasakyan. Maniniwala ka sa sinasabi niyan? Itong traktora niyang bulok na. To. Paano yan magkakaroon ng dashcam? Opisyal, bakit ang bagal mo pa? Arestuhin mo na yan at dalhin yan. Siguraduhin mong makukulong siya. Basura na ang kotse ko. Kapag hindi ako nasyahan sa resulta nito, idadamay ko kayong lahat sa demanda. Manahimik ka. Sa aksidenteng ito, kayo ang 100% liable. Mali yan. Opisyal. Maliwanag na ako ang biglang na-change land. Pero, malinaw na kaya pang pumreno ng traktora. Pero binangga pa rin. Kaya sa aksidenteng ito, paano naman siya walang partial liability? Sino ka para sabihin ako ang 100% liable? Huwag kang magsinungaling. Kitang-kita ang skid marks. Sa CCTV footage, nag-ilaw pa nga ang taillight niya. Malaking traktora, may braking action. Pero sa tingin, hindi siya nagpreno ng seryoso. Ang braking action niya, halatang wala talaga sa normal na antas ng pagpreno. Sa tingin ko, tiyak na sinadya talaga ng batang to. Isa pa, ang mapanganib na sasakyan na tulad ng traktora. Ayon sa regulasyon, kailangan iyan ng mandatoryong inspeksyon. Kung palpak ang braking system nito, ibig sabihin, may problema ang sasakyan mismo mula pa sa simula. Ama, yung sasakyan niya ang may problema. Kami ang biktima dito. Ganito na lang. Par-pareho tayong may pananagutan dito. Ha? Ako, magbabayad na lang ng multa. Pero siya, pagbayarin niya ang kotse ko. Ano sa palagay mo? Nagmamaniho na nga lang ng traktora ang lalaking yan. Paano siya magkakapera pambayad sa sports car? Patay na siya. Ang lala na maluloko na, yung nagmamaniho ng sports car. Ang habol talaga niya. Masayad ang bawat piso ng pamilya ng lalaki. Tapos ng batang to. Yang kotse yan, kahit kailan hindi niya mababayaran. Sigurado ba kayong ganyan ang nangyari? Anong gagawin mo? Di matanggap? Kung ayaw mo, idaan mo sa legal na proseso. Linyu, payo ko sa'yo, aminin mo na lang. Hindi mo basta-basta kayang kalabanin ang resources ng Angkanlin. Kung ipagkapatuloy mo to, mas lalo ka lang mahihirapan. Sige, inaamin ko, ako ang may minor fault. Pero may itatanong lang ako. Ano yun? Binangga ninyo ang sasakyan ko. Ibig sabihin, dapat sagutin nyo rin ang danyos ko, di ba? Danyos mo? Yang bulok mong traktora. Anong danyos ang mapapalad yan? Pinakamataas na siguro, ilang libo lang yan. Tama, yung danyos ng traktora mo, paano mo ikukumpara? Sa sports car naming nagkakahalaga ng 5 milyon, Diyos ko, puro ganito ang laman ng truck ko. Sabi mo kanina, gaano ba kalaki ang danyos ko? Hindi ba sabi mo basura lang, yung taong galing probinsya? Saan siya kumuha ng ganyang karaming jede? ewan ko, siguradong fake yan. Tiyak yung pinakamurang klase ng Jedi yan. Kahit pabayaran yan, hindi naman ganoon kamahal. Tama, malamang ganoon na nga. Tama, naguguluhan lang ako. Siguradong synthetic jede lang yan. Huwag mo kaming subukang linlangin.
Alam kong yan ang sasabihin nyo. Kaya, nakipag-ugnayan ako sa isang eksperto mula sa Jade Association. Pinapunta ko sila rito para maging testigo. Jed Association. Ang galing mong magsinungaling. Sila ang mga eksperto mula sa Jade Association. Siya ba? Hindi si. Yan ang number 1 na eksperto sa mundo ng appraisal. Si Kizen. May balita. Lahat ng kayamanan na dumaan sa kanyang pagsusuri. Hininsan ay hindi siya nagkamali. Ano? Paano niya nakilala ang ganoong uri ng eksperto? Ginoong Lin, saan po nakalagay ang item? Saan? Ginoong Ki. Itong jading ito, dapat sana'y ipapakita sa inyo, sayang. Nabasag lang dahil sa kabuluhan nilang dalawa. Pero ordinaryong bato lang naman ito, hindi naman malaking kawalan. Ito ay napakataas na uri ng jadeite. Sinong baliw ang gumawa nito? Binasag ang ganito, kagandang kalidad ng jadeite. Ginoong Lin, iyang nasa loob ng sasakyan ninyo ay... Yan ba ay Heshibi Jade? Hindi kayo nagbibiro? Ito ay Heshibi Jade? Ang maharlikang batong ginamit sa paggawa ng Imperial Seal noon, kahit basag, hindi pa rin matataya ang halaga nito. Ano? Impossible. Impossible ito. Ito ba ay puting jade? Napakapino ng puting jadeng ito. Walang bahid ng dumi. Ito ay chicken bloodstone. Napakadalisay, walang kahit anong dumis. Ito ay tunay na napakagandang klase. Pitong kulay ang nagsama-sama sa isang piraso ng jade. Nagugulat ba ang mga mata ko? Maroon fat white jade, turquoise. Pinakamataas na uri ng imperial green. Ito. Ang buong sasakyang ito, puno ng pambihirang kayamanan. Kuya Feng, ayos ka lang ba? Kuya Feng, wag mo kaming takutin. Ganito siya kayaman, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hipchen, hindi pagkakaunawaan ito. Hipchen, ituring nyo na lang po akong isang buli. Pakawalan nyo na ako. Kasalanan ko ito, umaamin ako. Kuya, nagkakamali lang tayo. Mali ako, ikaw na may malawak na pangunawa. Pwede bang kalimutan na lang natin to? Ayo, isipin na lang nating hindi nangyari ito. Nagsorry naman na kami sa'yo, ha? Tama na to. May narinig akong nagsabi kanina, babayaran sa orihinal na presyo. Ni isang sentimo, walang kulang. Chief Chen, Pakiabot mo sa kanya yung report. Pipirma ka o hindi? Diretsuhin mo na ako. Chief Chen, ituring nyo na lang po akong isang utot. Pakawalan nyo na po ako. Sa tingin mo ba posible yun? Huwag, ate, maawa ka sa akin, nakikiusap ako sa'yo. Lahat ng to, siya ang nagudyok. Wala naman tayong alitan na. Kuya Feng, paano mo nagagawang sabihin yan? Ako ang babae mo, Sino ka ba? Isara mo nga yung bunganga mo. Hindi pa tayo, at kahit tayo pa. Break na tayo ngayon. talagang kanya-kanyang salba kapag may sunog. Pero nagkakamali ka. Kayong dalawa ngayon, Ni isa, walang makakatakas. Patay. Tapos na ang lahat. Yan, napahiya ka na rin. Kanina ang yabang mo. Kaya nga, ang tao, hindi pwedeng mayabang. Ngayon, ano na? Naihi ka na ba sa takot? Chief Chen, napakalinaw na ng katotohanan ngayon. Sila ay nakagawa na ng krimen na matinding panira ng ari-arian ng iba. Kailangan mong ipaglaban ng hustisya para sa akin. Sumama kayo sa akin. Kung mapapatunayan ang lahat ng ito sa investigasyon, malamang ay makukulong kayo. Makukulong? Hindi. Hinding-hindi ako makukulong. Ikaw, demonyo ka. Lin Yu, tandaan mo to. Ang yabang mo, hinding-hindi ka patatawarin ni Dad. Ang kahihinatan mo ay mas malala pa kaysa sa akin. Sumama ka sa akin. Ginoong Lin. Itong mga Jade. Sa inyo na pong lahat. Pamana po ng mga ninuno. Kailangan lang po ng pera kaya ibinebenta. Nagbibiro na naman po kayo. Hoy, ano pang hinihintay nyo? Kumuha kayo ng upuan para kay Ginoong Lin. Matandang Ki. Saan tayo kukuha ng upuan? Tanggalin nyo yung upuan ng kotse at dalhin dito. Sandali lang po. Dadalhin agad.
Ginoong Lin, maupo po kayo. Maupo. Sige na, maupo na po kayo. Anong klaseng master appraiser to? Sa gitna ng highway. Nagsisip-sip sa isang hamak na tulad ko. Nababaliw na ba ako? Ginoong Lin, pagod po ba kayo? Masahe ko po kayo. Master Key, sobra na yan. Isang kilalang master. Pero parang nagpapakaalipin. Ano ngayon kung magpakaalipin? Gusto namin to. Ayo, sabihin nyo nga. Dapat ba kaming magpakaalipin? Dapat lang. Ginoong Lin, pagbigyan nyo na po ang alipin ninyo. Ginoong Lin, bibilhin namin lahat ng Jedi na to. Kayo ang magpresyo. Hinding-hindi kami tatawad. Master Kai. Huwag po kayong magmadali. Nandito lang naman yan, hindi makakatakas. Ginoong Lin, alam naming hindi kayo kapos sa pera. Pero taos puso po ang alok ng aming asosasyon ng Jedi. Bukod sa cash, gusto pa po namin kayong bigyan ng isang villa sa Jedi Tebay. Bilang tanda ng aming sinseidad. Bibigyan ng villa. Garden, first class. Laging tumira sa tabi ng bukid, Ginoong Lin. Napakaganda ng lugar na yon. Siguradong magugustuhan ninyo. Bagay na bagay sa inyong estado. Grabe naman ang kasipagan ng mga master na to. Negosyo lang naman. Pero pinipilit akong bigyan ng villa. Hindi na rin masama. Magandang pagkakataon para may matuluyan. Sige, hindi na ako mahiya. Six, Ginoong Lin, yung kabuwang halaga ng mga Jedi. May resulta na bukas. Pagkatapos, pipirmahan na natin agad ang kontrata. Huwag ninyong kakalimutan, ha? Na. Huwag kang atat. Ginoong Lin, masasabi ko pa ba? Itong batch ng Jedi na 2. Sana huwag ninyong ibenta sa iba. Master Key, sabi ko na sa'yo. Ay, Sej. Tama na, hindi ko na sasabihin. Ayusin ninyo agad yung appraisal report. Dapat bago magbukas. Nasa mga kamay ko na yan. Malinaw ba? General Chen, Ginoong Lin, may oras po ba kayo ngayon? Mayroon lang akong gustong pag-usapan sa inyo. Kung ganoon mauna na po kayo sa loob. Ginoong Lin, diretso na ako sa punto. Gusto ko sanang itanong kung pwedeng ibenta sa amin yung Heshibi Jade. Ni-reverse engineer ninyo yung Imperial Jade Seal. Iyan ay utos mula sa itaas. Ang Imperial Jade Seal ay nawala na noon pa at talagang imposibleng kopyahin. Mayroon nang silang narinig na nasa inyo ang Heshibi Jade. Kahit nabasag ito. CJ, Huwag na kayong magsalita. Ginoong Lin, sa tingin ko nagkakamali kayo ng intindi. Ang punto ko, basag na yung Jade na yan. Bakit hindi kayo pumili ng panibago? Ano sa palagay ninyo ang isang to? Alin, itong Jade. Ano sa tingin nyo? Mas maganda to kaysa roon sa nabasag, di ba? Maganda nga. Pero hindi ko kayang tanggapin ang ganitong Heshibi Jade nang walang kapalit. Naku, hindi pwede. Sandali lang. Tignan niyo, pumili lang kayo ng kahit ano. Lin, lahat ng batch na ito ay Heshibi Jade. Mga pamana ito ng aking mga ninuno. Ang Heshibi Jade na matagal nang nawawala. At ang dami niyo pa nito sa inyong mga kamay? Makakabalik ka na ngayon para magulat, di ba? Lin, maraming salamat po talaga. Alin, pasensya na masyado akong na-excite. Okay lang yan. Sige na, kumuha ka na ng isa para makabalik ka na. Hindi pwede. Napakahalaga ng Heshibi Jade. Kaya manan ito. Hindi ka pwedeng uwi ng kasta. Hay, akala ko kung ano na. Hindi mo naman ito kinukuha para sa sarili mo. Contribution mo ito sa kulturang Chino. At isa pa. Gusto ko rin makita ang Heshibi Jade na isasauli. Seryoso, ano ba magiging itsura nito? Alin, sa ngalan ng opisyal na kinatawan ng China. Tingnan namin ang iyong kondisyon. Sige na, tigilan na ang formal na usapan na yan. Sinalin Chong at Lin Shi. Nakapagpiyansa na. Dad, dapat talagang ipaghiganti mo ako. Ang walang hiyang yun, muntik na niya akong bulukin sa kulungan. Dad, sobra na talaga ang ginawa niya ngayon. Tumahimik, kayong dalawa. Alam ba ninyo kung gaano? Kalaking halaga ang ginastos ko para may labas lang kayo? Naglabas ako ng 20 milyon para suhulan ang mga koneksyon. Paalang mapalaya kayo. Zenshan, kauwi lang ng 2 bata. Huwag mo na silang takutin. At saka, may kasalanan ka rin sa bagay na to. Ako? Nga, Dad, ikaw yan. Kung hindi mo kami inilihim, binigyan mo siya ng napakaraming resources. Paano niya ako maluloko? AMEA.
Puro kalokohan. Kailan ko ba siya binigyan ng resources? Dad, anong sinasabi mo? Hindi galing sa'yo. Bobong bobo. Hanggang ngayon akala nyo ba kinakampihan ko siya? Itong batang to, siya mismo ang nagtatago ng totoo niyang kakayahan. Pati ako, hindi ko ito inasahan. Dad, ibig mong sabihin, lahat ng bagay na yon sa kanya talaga? Hindi. Impossible. Isang promdi lang yan. Paano magkakaroon ng ganyang yaman? Baka naman nagkakamali ka. Kahit na ano pa, imposibleng. Nagtatago siya ng ganyan kagaling. Baka naman bumili lang siya ng mga fake. At binayaran ang ilang tao para pagtakpan to. Sir, may malaking problema. Naglabas ng pahayag ang gobyerno, pasasalamat kay iyong master. Dahil sa donasyon niyang Heshibi Jade. Heshibi Jade. Impossible. Ang Ministry ng Kultura ay nagpapasalamat kay Ginoong Linyu. Pa sa donasyon ng hiyas sa replika ng Imperial Seal. Kamakailan, ang makabayang si Jilin ay nagdonet sa gobyerno ng isang Heshibi Jade. Ang Heshibi Jade na ito ay may napakataas na halaga. Dagdag pa, nagdesisyon sila. Ang Heshibi Jade na ito ay gagamitin sa proyekto ng replika ng Imperial Seal. Napakalaking ambag nito sa kultura ng ating bansa. Ngayon, iniisip nyo pa ba na puro peke lang ang dinala niya? Para manloko ng tao. Impossible ito. Impossible. Paano niya nagawa ito? Kung may ganito pala siyang kakayahan, bakit niya ginago sa lahat ng oras na ito? AME, sa akin ka nagtatanong? Bakit hindi ikaw ang lumapit at magtanong sa kanya? Zhenshan, hindi mo pwedeng baliwalain ang bagay na ito. AME. Ano? Sa wakas, itinigil mo na rin ang pagpapanggap mong mabuting asawa't ina? Zhenshan, alam kong galit ka, pero pag-isipan mo. Tinalikuran ang pamilya, galit sa atin. At ang tungkol pa sa pagkamatay ng kanyang ina noon. Tama na. May sakit si Matandang Su. Pupunta ako sa pamilya Su para makipag-usap sa kanila. Anong gagawin mo sa Angkansu? Makapangyarihan at impluwensya ang pamilya Su. Matagal ko na silang kalihim, na kinukontak. Sinasamantala ko ang pagkakasakit ng kanilang matanda. Kailangan ng tulong, nag-alok ako. Ibubukas ko ang resources kay Su. Kapag tinanggap na tayo ng mga Su, tayong mga Lin, mas lalo pang angat. Magsitigil kayong lahat, huwag nang gumawa ng gulo, kundi lumayas kayo sa angkan ng Lin. Sistema, ituloy mo na. Itanim na lahat ng binhi. Ding hindi pwede. 2 hektarya lang, max 2 pananim. Kung hindi, mag-aagawan sila ng sustansya. At walang anihin. Sige na nga, 2 na lang. Kapag nakaipon ako ng sapat na karanasan at nag-upgrade ka na, mas mapapadali na ba ang lahat? Pagkatapos ng upgrade, mas maraming function ang i-unlock ng sistemang ito. Sa pagkalkula ko, halos handa na ring anihin ang mga pananim na ito. Tingnan natin kung anong sorpresa ang makukuha ko ngayon. Anak ng... Mansanas, hindi ka na nagkukunwari ngayon na. Diretsong naging electronics na ang mga pananim. Ito ang pinakabagong modelo. Digital camera. Smartwatch, smart speaker. Anong klaseng pagsasaka to? Akala mo kung sinong namasyal lang sa isang electronics market. Kahit nakakatuwa ang mga bagay na to, hindi sila kasing halaga ng Jade. Ding hinihiling sa host na ipagpatuloy ang pag-aani. Sana yung okra sa kabilang lupa. Kung hindi, tigil na ako. Magtatayo na lang ng tindahan ng electronics. Ding congrats! Nakuha mo ang Tianchan by Kaupil. Napapawi nito ang pagod, epektibong lunas, at nagpapahaba ng buhay. Siyansyan by Kaupil. Nakakapawi ng pagod, lunas agad. At nagpapahaba ng buhay. Mura lang ang electronics kumpara sa Jade, pero itong banal na pill. Mas mahalaga pa to kaysa sa kahit ano. Grabe, walang pagod.
Ang sistema ang nagbibigay ng clue, si Manager Wang ang nagbibigay ng resibo. Si Chen Ran ang gumawa ng dossier. Pati milagrosong gamot na agarang lunas, bigla na lang sumusulpot. So ibig sabihin, susunod na itatanim mo, elixir ng immortality na. Congratulations, host. Nakatatlong ani ka na. Gantimpala, System Space. System space. Bukas na ang System Space. Maaari ka nang mag-imbak ng item sa espasyo. Kunin kahit kailan at walang limit ang kapasidad. Hoy, ayos to ah. Aba, mas napadali ang buhay. Hindi ko na kailangang. Magtulak ng kariton sa buong syudad. Sunod kong itatanim at wala at damong kontrata. Sakto dalawang klase. Pasok sa limit ng sistema. Ano kayang klaseng milagro ang sisibol dito? Dalawang pananim ang sabay na itinanim. At damong kontrata, naabot na nito ang limitasyon ng matabang lupa. Kung gustong magdagdag, hintayin munang. Maani ang isa bago magtanim muli. Mabuti, maghihintay na lang tayong anihin sila. Kailangan kong magamit ng maayos ang bagay na to. Sa pagkakatanda ko noong nakaraan, ang taong pinaka nangangailangan nito Ay si Senorito Su. Nababaliw na ba ito? Ang lakas ng loob magsulat ng agarang lunas. Ang klase ng scam na to, maniniwala lang ang tanga. Sir, totoo ba yung nakasulat sa bandila mo na kaya mong gamuti lahat ng sakit? Ang pangalan ng Su, sikat sa Jiangcheng. Dati litrato lang, ngayon personal na. Tutu, Bakit? May sakit ka? hoy, Kung maglakas loob ka pang magsalita ng ganyan, puputulin ko yang dila mo. Kung muli mo pang lalapastanganin si Ginoong Lin. Puputulin ko muna yung dila mo. Kilala mo ako. Yung donasyon ni Ginoong Lin na Hashi BJ. Alam na ng buong syudad. Labis akong humahanga sa inyong di makasariling pagbibigay. Ang inyong sakripisyo ay kahanga-hanga. Subukan na lang natin ang wala ng pag-asa. Ngayon, basta may kaunting pag-asa. Hindi ako susuko. Ganito kasi, may kakaibang sakit ang lolo ko. Naubos na ang ospital. Humingi kami ng tulong sa mga albularyo. Pero wala pa ring solusyon. Ano ba talaga ang mga sintomas ng lolo mo? Hindi makatulog, palangganang kumain, at isa pa. Sige, inumin mo itong gamot. Isang tableta lang, tiyak na gagaling agad yan. Hindi pa ako tapos. Bukod pa roon, may tumutubo sa katawan niya na. Malaming pulang pantal. Sa makabagong medisina ngayon. Hindi talaga ma-diagnose kung ano yon. ganun ba? Kung ganoon, inumin pa rin itong gamot. Isang gamot para sa lahat? Milagro ba yan? Manloloko, mag-isip ka nga ng maayos. Sabi ko na sa'yo, kung muli kang magpapakita ng kawalang galang kay Ginoong Lin, ako mismo ang tatapos sa'yo. Ginoong Lin, magkano ba ang gamot na ito? 5 milyon ang isa. Ginoong Lin, itong mumurahing tableta, ibibenta mo ng 5 milyon? Pwede kang idemanda niyan. Tunay ang gamot ko, sinong magdedemanda sa akin? Binibini, sira lang ang ulo ng taong to, umalis na tayo. Hindi pwedeng ganito lang kakalma ang isang manloloko. Bibilhin ko. Binibini, nababaliw ka na ba? 5 milyon para lang yan. Sa tableta na manloloko? Nagtitiwala ako sa'yo, pero sasabihin ko na agad ang masakit na totoo. Kung hindi gumana ang gamot na to, hindi kita palalampasin. Kung himala ito, lubos kaming nagpapasalamat. Tandaan mo iyang sinabi mo. Ang kansu, pag nangako, tinutupad. Hindi magtatagal, magpapasalamat din ang angkan susakin. Yumo, saan ka ba nagpunta? Malubha na ang kalagayan ni Lolo. May gana ka pang gumala sa labas?
Naghanap ako ng gamot. Tama na. Ginawa lang yan ni Yumo para sa ikabubuti ko. Hindi pa naman ako binabawian ng hininga. Lolo, wag po kayong ganyan magsalita. Ito ang milagrosong gamot na nakuha ko. Inumin nyo lang, gagaling na kayo. Kahit ang pinakamagagaling na doktor, walang nagawa. Yang isang tableta lang, gamot sa kakaibang sakit ni Lolo, sa tingin ko, nasisiraan ka na ng bait. Yumo, tigilan mo na yan. Paano kung epektibo? Gusto ko pa namang humaba ang buhay ko. Yumo. Itay, huwag mong inumin yan. Itay. Yumo. Suyumo. Ano ba talagang ipinainom mo kay Lolo? Lolo, kapit lang po kayo. Isusugod na po namin kayo sa ospital. Hindi na kailangan. Lolo, Pakiramdam ko, bumuti na ang lagay ko. Itay. Kaya na ninyong tumayo? Tama na yang pagluluksa ninyo. Ayos na ayos ang pakiramdam ko. Paano nangyari yon? Yung puwersa kanina. Yung lakas ni Lolo. Malabo to. Dok, kumusta po si Lolo? Kakaiba. Ayos na si Lolo. At para siyang bumata ng 20 taon. Buti na lang apo ko. Mabuti kang apo. Sabihin mo sa Kin, saan mo nakuha ang milagrosong gamot na to? Magkano binayad mo? 50 milyon o 500 milyon? 5 milyon lang po yan. Ano? Ang gamot na nagligtas ng buhay ko, 5 milyon lang? Hindi pwede ito. Malaki ang utang na loob ko. Apo, dalhin mo ako sa kanya agad. Kailangan ko siyang pasalamatan ng personal. Pero, Don, may mga taga-angkanlin na gusto makipagkita sa inyo. Matagal na po silang naghihintay sa labas. Ang usapin tungkol sa angkanlin. Mamaya na yan. Sumama kayo sa akin. Puntahan natin ang manggagamot. Ang tagal naman nito. Gusto ba talaga tayong kausapin ng mga su? Isara mo yang bibig mo. Mga suto. Kung ma-offend mo sila, kahit ako, hindi ka maliligtas. Naman, ama, noon, akala ko si Achong. Napakabait at mabuting bata. Pero nagkukunwari lang pala siya. Ngayong malinaw na, isa lang talaga siyang inutil na walang alam. Kumpa kay Linyu. Butler Zhao. Lonsu, buti naman at bumuti ang pakiramdam ninyo. Ganoon kasi, may inayos akong manggagamot. Salamat sa intensyon, pinuno ng angkanlin. Pero huwag na. Uminom ng gamot ang don namin mula sa isang manggagamot, at magaling na siya. Gumaling na si Donsu. Napakagandang balita niyan. Siyempre naman. Nag-utos ang don, ang buong angkansu ay magbibigay galang at pasasalamat. Personal na dadalhin ni Master Su ang buong pamilya para magpasalamat. Grabe naman ang gesture na to. Mukhang hindi alam ng pinuno ng angkanlin, na dati sinabi ng doktor na, yung kakaibang sakit na master namin, tatagal na lang ng ilang araw. Pero nung ininom niya, yung gamot, biglang nabuhayan. Parang 20 anyos ang binata. Paano nangyari yun? Hindi rin ako makapaniwala. Pero ganun siya kahimala. Sabi pala ng senyorita, yung milagrosong doktor na yun, Lin din ang apelido. Pinuno ng angkanlin. Baka may kaugnayan siya sa inyong angkan? Butler Lee, huwag mo na kaming biruin. Kung may ganyang klase kaming tao sa loob ng angkanlin, matagal na naming sinamba yun. Totoo yan, pero pinuno ng angkanlin sa mga susunod na araw. Baka hindi kami masyadong pwedeng maabala. Kung may kailangan kayo, pwedeng maghintay muna? Walang problema. Salamat, Butler Lee. Tay, totoo ba yun? Isang tableta lang, nabuhay ang patay na? Anong klaseng milagrosong doktor yan? Tay, subukan nating makipag-connect sa kanya.
Sabi nung mayordomo kanina, Lin din ang apelido niya. Baka kamag-anak talaga natin siya. Walang ganyang pagkakataon. Pero ang taong nagligtas kay Master Su, siguradong sisikat ng husto. Ganito, sundan natin ang sasakyan ng mga Su. Gumawa tayo ng paan para makilala ang milagrosong doktor na yun. Pag nakakonet na tayo sa doktor na yun, sino ba yang si Linyu? Sa oras na yun, dudurugin natin siya ng parang langgam lang. Sobrang dali. Ako, Sosheng, pinuno ng Angkansu, ay nagpapasalamat sa munting doktor sa pagsagip ng aking buhay. Ito ay 300 taong ginseng. Kayamanan ito ng aming angkan. Ito'y alay namin sa munting doktor, bilang munting tanda ng aming katapatan. Munting henyong manggagamot, may problema ba sa ginseng na to? Wala. Wala lang. Hay, kung tutuusin, tanda rin ito ng sinseridad niyo. Kukunin ko na. Ang mismong kapahalaga ng Angkansu ang nagbigay ng kayamanan ng angkan? Mukhang hindi ito gaanong pinapahalagahan ni Ginoong Lin. Sa totoo lang, Ginoong Lin, bukod sa pagpapasalamat ko sa'yo, may isa pa akong hihilingin. Mayroon akong isang kahilingan. Sabihin niyo, May matandang kaibigan ako, ang alkalde ng Jiangcheng. Ang katawan niya, sa palagay ko'y hindi na rin magtatagal. Naisip ko, kung ang huklubang katawan kong ito ay gumaling pa, lalo na siguro siya, munting henyo, maari mo ba akong pabilhan ng ilan pang gamot? CJ, Manting henyo, ni hindi ka man lang muna nakipag-usap sa akin ng kondisyon. Bago ipagbili sa akin ang ganito, kabisang makahimalang gamot, 5 milyon bawat piraso. Walang tawad. talaga? 5 milyon lang? 5 milyon. Munting henyo, alam mo ba ang bisa ng gamot na ito? Isa itong mahikang gamot na pambuhay ng patay. Alam ko. Alam mo pero 5 milyon lang ang singil mo? Hindi mo ba naisip na? Kumita ng hanggang 30, 40 milyon o 100 milyon mula dito. marami akong paraan para kumita ng pera. Itong gamot ay panligtas buhay. Kung kaya kong ibenta ng mura, gagawin ko. Kung may kilala kayong may sakit, sabihan niyong pumunta. At bumili sa akin ng gamot. Ginoong Lin, ako ay nagpakumbaba. Simula ngayon, Ginoong Lin. Ikaw ang pinakapinarangalang panauhin. Ay gumalit na rin sa buong Angkansu. Dr. Lin, sa ipinakita mong kabutihang loob, hindi kita hayaang malugi. Nasa card na ito ang 1 bilyon. Ito ang bayad para sa 2 gamot. Ito. Tanggapin mo na, kundi ako at ang aking lolo, ay hindi talaga mapapanatag. Sige. At dahil binigyan niyo ako ng ganito kalaki, bibigyan ko rin kayo ng espesyal na bagay. Espesyal na bagay, Dr. Lin? Mukhang minamaliit mo yata ang Angkansu. Anong yaman ba ang sa tingin mo'y wala kami? Tara, sakay na. Ihahatid ko kayo. Nasa bukid ko lang yon. Si Matandang Su, siya pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Tay, hindi ba parang, yung itsura ng batang doktor na yon, ay parang si Linyu? Tumigil ka. Bisitang pinarangalan, yan ni Matandang Su. Paanong magiging si Linyu yon? Iyong hampas lupang si Linyu na galing probinsya. Paano mangyayari yun? Baka na malikmata lang ako. Day, anong gagawin natin?
Susundan pa ba natin sila? Masyado ng halata yun. Lalo lang tayong mapapahama. Ginoong Lin, sa iyo ang lupang ito. Bakit? Ginoong Lin, ito ang sentro ng syudad. Sa pinakamahal na bahagi ng syudad, bukid lang talaga ang nasa isip mo. Huwag ka munang mabigla, may mas ikakagulat ka pa. O, ito ang aking pasasalamat. Inumin mo ito, matandang pinuno, pampalakas ng katawan. Ginoo, nahihiya kami sa'yo. Hindi na dapat. Sandali. Ano ito? Ito'y 1,000 taong ginseng. Nasaan ang ganitong uri ng ginseng? Ito'y halos may sariling espiritu. Diyos ko, ito ba ang maalamat na blowed ginseng? Hindi man lang pinansin ni Emarlin. Dahil sa kanya, ang bagay na ito ay walang saysay. Paano nangyari ito? Sino ba talaga ang lalaking ito? Ikaw mismo ang nagtanim ng lahat ng ito. Pinagmamalaki pa naman ng angkansu ang aming 300 taong ginseng na ligaw. Samantalang ikaw, kaya mo na palang paramihin. Ang blowed ginseng na kayang tumapat sa 1,000 taon. Kami pang angkansu ang napahiya ng husto. Matandang pinuno, huwag sana kayong magsalita ng ganyan. Sa totoo lang, may nais sana akong ipakiusap sa inyo. Angkansu, handang masunog para sa'yo. Hindi na kailangang maglakad sa apoy. Matandang pinuno pwedeng humingi. Magpadala ng pangkat ng makina. Eksperto sa sariling trabaho. Pangkat na makinarya sa bukid? Madali lang yan. Kilala ko ang pinakamagaling na. Isang tawag lang, ayos na. Bilisan mo, papuntahin mo sila agad dito. Ayaw ng kots, traktor gusto. Ang Ginoong Lin na ito, ibang klase talaga. Ayos talaga. Ginoong Lin, kung kulang ang makinarya, magpapadala pa ako ng ilan. Tama na, sapat na. Naku, lolo, huwag na po kayong mahiya. Diyos ko po, ano ba itong nakikita ko? Matandang Su. Nagpapagami siya ng tao, pa mag-araro. Ang galing talaga nitong si Ginoong Lin. Astig ka, Ginoong Lin. Nakumpleto ang precision farming. Tumaas ng 30% ang ani ng matabang lupa. At paano naman ang isa pa? Naibigay na ang bonus reward. Ang tagal ng paglaki ng pananim ay bumaba ng 20%. Tumaas ang sansa ng espesyal na ani. Ang sarap sa pakiramdam. Matandang Lee, tao ka ba o multo? Awa ko, syempre. Hindi ba't naghihingalo ka na? Natakot ka? Huwag kang magtaka. Gagaling ka rin. May dala akong magandang bagay para sa iyo. Matandang Su, ano iyan? Huwag nang madaldal, ibuka mo ang bibig mo. Ano bang problema? Ikaw na matandang demonyo, gusto mo ba akong mabilaukan? Bakit biglang lumakas ang boses ko? Nakatayo na ako. Maglakad ka nga. Lakad? Sa lagay kong ito? Aba, ito ay himala. Saan mo nakuha yan?
Epektibo agad. 5 milyon lang iyon. Matandang Su, dapat mo akong ipakilala sa taong ito. Matandang Su, napakabisa ng gamot. Napupuno ako ng lakas ngayon. Iyan pa lang ay namamangha ka na? May ipapakita pa ako sa iyong mas maganda. Aba, ina ko po. Ito ay isang millennial blood ginseng. Regalo sa akin ito ng batang henyong doktor. Huwag mong agawin. Batang henyong doktor. Ha? Ano ba talaga ang nangyayari? Ganito kasi yon. Noong isang araw, namili ang apo ko. Tapos, ayon, naglalakad siya sa pedestrian street. Nakita niya ang isang binatang nagtitinda sa bangketa. May nakasulat sa bandila, gamot na agad ang lunas. Bumili siya ng isang tableta sa halagang 5 milyon at ipinainom sa akin. Sa oras na yon, bigla akong gumaling. May ganito palang kahangahangang tao sa mundo? Nga, hindi pwede to. Kailangan ko siyang pasalamatan ng personal. Ganyan din ang iniisip ko. Pero sa susunod, kailangan natin ng mas magandang regalo. Isipin mo, 2 beses niya tayong iniligtas sa bingit ng kamatayan. Di dapat kalimutan ang utang na loob. May apo ako, napakaganda. Hoy, hindi pwede. Reserbado na ang apo ko. Hayop ka talaga, matandang ito. Ganyang kaastig na tao. At sasabihin mong nakareserba na basta-basta? Tatawagan ko na ang apo ko para sabihin sa kanya. Subukan mo. Hoy, matandang sutil, ngayon magkompetensya tayo. Ingnan kung kaninong regalo ang gusto niya. Sigs, laban, pagsamahin ang koneksyon. Mayayanig ang buong Jiangcheng City kung tatanggapin ng batang henyong doktor ang regalo natin. Sa Jiangcheng City, pihadong kaya na niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Huwag kang magpalaming. Binabati kita, host. Hinog na ang mga pananim. Naalala ko na patola ang itinanim ko sa batch na ito. Ano kaya ang pwedeng tumubo? Ito ay Tingnan nyo, seda ang tumubo sa patola. bagay naman sa pangalan, di ba? Malapit na ang Global Silk Conference dito sa Jiangcheng City. Pwede kong i-display ang mga seda sa exhibition hall. Siguradong may makakakilala ng halaga nito. Panibagong kita na naman to. Ang kinis, pino pa sa brocade ng Hangzhou. Saan mo nakuha to? Sa sarili kong taniman. Ang kulit mo namang magbiro, Marlin. Ancient pattern, 300 taong lihim. Marlin, magbigay ka na lang ng presyo. Aba, hindi ba't ito ang itinakwil kong kuya? Nagsasaka ka na nga lang, nandadaya ka pa gamit ang peking seda? Anong amoy yan? Amoy lupa. Huwag mong sabihin galing yan sa kung saan mo murahing pagawaan sa probinsya. Huwag kayong mapaloko sa kanya. Kilalang kilala ko itong kapatid ko. Di pa nakakita ng seda. Saan galing? Sintetiko lang yan, panloloko. Lin Chong, hindi pa ba sapat ang huling leksyon? Ang bilis mo namang nakalimot. Sumigil ka sa pagmamayabang dito. Orke ba nakabili ka ng gintong pakuan? At nag-donate ng HBJD. Kung sino ka na, sinasabi ko sa'yo, itong Silk Conference, ang Uncle Lin ang sponsor. Gusto kitang palayasin. Mapapalayas talaga kita. Mga kaibigan, Sariling pera, kumpletong paninda. sertipiko ng pagpapatunay. Ang dalawang yan pumasok ng walang tiket. At naninira pa. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin? Marlin, anong ito? Siraan nyo ang mga ilaw sa booth, Ginoong Lin. Anak, ito ay pag-ari ng convention center. Huwag mo nang palakihin pa. Sinabi ko nang gawin mo. Inutil. Walang saysay na sirain ang ilaw. Puputulin ko na lang ang sutla niya. Tingnan natin kung paano niya ito mabebenta. Sunong, apoy. Dito, dali. Dalawang tanga. Kung gusto nyo talagang mamatay, ikalulugod kong tulungan kayo.
Anong nangyayari dito? Hip Chen, sinadya nilang magsimula ng sunog. Hip Chen, hindi pagkakaunawaan lang po ito. Nagbibiro lang kami. Handa akong magbayad para sa pinsala. Ayusin na lang natin ito ng pribado. Happy Chen, hindi ako payag na ayusin ito ng pribado. Itong nasunog na telang Yuehwaliw yun. Nag-iisang obra na na-restore ng National Inheritor. Ito lang ang nag-iisa sa buong mundo. At higit sa lahat, na-order na ito ng museo kanina. Narito ang kontrata. Sinasadyang paninira ng pambansang yaman, panununog sa pampublikong lugar. Maraming kaso sa bansa. Impossible. Anong pambansang yaman? Isang magsasaka lang siya. Saan siya kuha ng pambansang yaman? Kunin sila. Bitawan niyo ako. Itay, iligtas mo ako. Ayoko nang bumalik sa kulungan. Itay, magsalita ka naman. Lin Yu, napakalaki ng tapang mo. Buti na lang nandito ka. Hindi nila kayang bayaran ang 12 bilyon. Puno ng angkan, Lin. Gagamitin mo ba ang buong Lin Group para iligtas ang mga anak mo? O panonoorin mo lang silang makulong? 12 bilyon? Nababaliw ka na ba? Ilang piraso lang ng basahang sudla. Paano yan abot ng 12 bilyon? Batang Lin, ingat ka sa sinasabi mo. Itong telang Yuehwaliw yun ay nag-isang obra na restore ni Ginong Lin gamit ang sinaunang pamamaraan. Kanina, nag-alok na ako ng 3 bilyon para bilhin ito. Pero magalang itong tinanggihan ni Ginong Lin. Karagdagan pa ang ibang nasirang exhibit at pinsala sa bulwagan. At pinsala sa reputasyon ng negosyo. Mababa pa nga ang 12 bilyon. Ayu, tayo-tayo lang naman itong magkakapamilya. Maliit na bagay lang to. Patawarin mo na lang sila at bayaran ang pinsala. Ama, humihingi kami ng paumanhin. Parusahan namin sarili. Kuya, pagbigyan mo na kami sa pagkakataong ito. Ayu, hindi. Kuya, magkakapamilya pa rin naman tayo. Ayu, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Sina Achong at Shi, hindi ba? Kung sa bagay, kapamilya mo pa rin naman sila. Pamilya. Lin Zenshan. Noong ipinahamak mo ang nanay ko hanggang sa mamatay siya, naisip mo bang pamilya mo siya? At nang pinalayas mo ako ng bahay, at nag-utos kang iban ako sa buong syudad, naisip mo bang pamilya mo ako? Ngayon, hindi kayo nagsisisi dahil mali kayo. Natatakot lang kayo. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Officer Chen, pakiusap, gawin mo ang tungkulin mo ayon sa batas. Dalhin na sila. Tay, iligtas mo ako. Tay, Lin Yu, mapupunta ka sa impyerno. Mapupunta ka sa impyerno. Lin Yu, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Tignan mo muna ito, Padre de Pamilya Lin. Lin Zenshan, ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay ay ang maliitin. Ang lupang iniwan sa akin ng nanay ko at maliitin ang puso ng tao. Bukas shareholder meeting ng Lin Group. Kung mahiya ka pa, umirma ka na at usang bumaba sa pwesto. Baka may matira ka pang panggasto sa pagtanda. Pero kung magmamatigas ka, yung 3 mong shell company at money laundering activities. Nakahanda na ang mga ebidensya sa opisina ni Officer Chen. Ginoong Lin, narito na po kayo. Ginoong Lin, kanina pa po namin kayo hinihintay. Magsimula na tayo. Ginoong Lin Zenshan, ito ang kasunduan sa paglipat ng shares. Si Ginoong Lin ay nagmamayana, 67% shares. Absolute controlling shareholder. Impossible. Si Zenshan, malinaw na may hawak pang 35% shares. Kung isasama ang akin at ng mga bata, kami pa rin ang majority shareholder. GNG Chen, ang 12% shares sa ilalim ng pangalan mo, kahapon lang, ay legal na na-acquire ni Ginoong Lin. Ito po ang dokumento na may pirma mong nagpapatunay. Zenshan, ikaw, ibinenta mo ang shares ko. Nangailangan ako ng pera para sa cash flow. Kailangan kong ayusin ang problema nila Lin Chong at Shi. Ibinenta mo ang shares ko para lang iligtas ang 2 walang kwentang yan. Lin Zenshan, mahigit 20 taon kitang sinamahan. Ganito lang ang ituturing mo sa akin. Jen Xiang, noong pumalit ka bilang kabit at naging legal wife. Nang pinahamak mo si nanay, akala mo ba di darating to? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw na anak sa labas. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako babagsak sa ganito? Empress Chen, nanakit ka ng tao. Sumama ka rin sa amin para mag-imbestiga. Haha, tapos na. Tapos na ang lahat, Lin Zenshan. Buti nga sa'yo, iniwan mo ang asawa't anak mo. Buti nga mag-isa kang mamamatay. Lin Yu, hindi ka mamamatay ng mapayapa. Kahit maging multo ako, hindi kita titigilan. Ang Lin Group Fusion Group. Isang maligayang pakikipagtulungan sa inyong lahat. Lin Zenshan, alam mo ba kung ano ang pinaka-ironiko? Buong buhay mo, kayamanan lang ang hinabol mo. Ang lupang iniwan sa akin ni inay, napakadali lang nitong patubuin. Lahat ng pinaghirapan mong makuha, walang kwenta sa paningin ko. Ihatid si Ginoong Lin sa Home for the Aged. Doon na siya magpahinga ng mabuti.
Lin Yu. Nandito ka. Nandito ka ba para iligtas kami? Si Itay? Bakit wala si Itay? Linyo, kuya, alam na namin ang pagkakamali namin. Palayain mo na kami. Kapag nakalabas kami dito, Magiging alipin mo kami para makabawi. Hindi. Impossible. Paanong nangyari kay Itay? anong ginawa mo sa aming ama? Wala akong ginawa. Siya mismo. Ibinenta niya ang lahat ng shares ninyong mag-ina. Para magkapera at mailakad kayo. Sayang, naubos ang pera. May nakalimutan pa ako. Ang mahal niyong ina, si Chen Xiangxiang. Kahapon sa mental hospital, na-diagnose na may matinding schizophrenia. Mabuhay doon ako fantastic na. Nagsisinungaling ka. Hindi pwede yan kay Inay. Umupo ka. Hindi sa alam niyo na nagkamali kayo. Alam niyong malapit na kayong mamatay. Diyan lang kayo. Huwag na kayong mangarap makalabas pang muli. Ayu? Nakikilala mo ba ito? Nakakapagpahaba ng buhay, nakakagamot ng lahat ng sakit. Kung may ganito lang si inay noon, hindi sana siya namatay. Ipain mo ito kay Ginoong Lin, huwag mo siyang hayaang mamatay ng maaga. Gusto ko mabuhay siya at mamasdan ng mabuti. Kung paano ko isa-isang wawasakin ang mga bagay. Na pinakamahalaga sa kanya sa buhay na ito. Inay, Ay paghiganti na kita. May espesyal na ani. Puntahan mo. Ding, espesyal na ani ng matabang lupa. Ang damong pag-ibig ay hinog na. Pakiusap, anihin na ito ng host.